Hey guys, and welcome to my YouTube channel. So sa mga nakakaalala nito guys, no. So pasensya na medyo hinihingal kasi nga um, sobrang tigas niyang kunin. Kasi nga itong ano na to, itong materialis na to, gagawin nating may project tayo para dito. Kasi nga gagawa tayo ng yung ginagawa nila sa Vietnam ba yun or Thailand or Malaysia, yung cut and grow na tinatawag, yung one node by one node. Bale, ibig sabihin nun, medyo hiningil. Sorry guys, hinihingal. Ibig sabihin ng one node by one node, pag nagpalarga tayo ng sanga tulad nito, yan, pag lumaki to, setback, then itong pinakaunang node, ito yung gagamitin natin. Actually mas maganda sana kung Argao Taiwan yung gagamitin natin na materyales, kasi nga yung Argao Taiwan meron siyang magkatapat na node, no. Kasi yung hibiscus, kita nyo naman yung node, may node siya dito, dito wala, dito pa sa kabila, sa bandang itaas pa niya yung isang node. So ito didiskartihan lang natin yung malalayong node nya. So first is tatanggalin muna natin to. Sobrang tigas, no, malalaki na yung ugat, kasi nga yung hibiscus, ibang iba yung hibiscus sa ibang mga materyales. Kasi nga yung hibiscus, gustong gusto ng mga bonsai artist, yung hibiscus na to, gustong gusto nila kasi nga sobrang bilis magpalaki ng sanga nito. And also, sobrang bilis din magpalaki ng ugat. So napaka hirap talaga, lalo na pag from cuttings tapos tinanim mo sa lupa. Yan, ganito lang yung kaliit noon, ganito. Yan, malaki na. So sobrang laki na rin ang mga ugat nito. Pero ito yung pinakapaborito din nila kasi nga madaling mag-develop yung ugat, madaling mag-develop yung sanga. So pag madaling mag-develop yung ugat, mas makakapag-ayos ka ng madali kang makakapag-ayos ng ugat. Yung tinatawag nila na may generation din ng ugat, hindi siya diretso lang na ganyan. Pag soon siguro guys, ituturo ko rin sa inyo yung yung pag-aayos ng ugat para din yung sanga. Ganito yan din, no? Pag nagpalaki ka ng ugat, ganyan, next ripat nyo, putulin nyo dito. May tutubo ulit na dalawa dyan or tatlo, pero dalawa lang yung ginagamit ko, parehas sa mga sanga na to. Gagawa din tayo ng generation ng mga ugat. Yan, no? Generation ng mga ugat. Ito yung first generation, putol, then second generation na naman ng mga ugat. Ganun ako magpa-flare o gumawa ng root flare. So ito puputulin natin dito banda, then magpapaugat ng bago. Yan. So same dito sa sanga, puputulin natin. May higad pa talaga. Yan, o. Yan. Lapit kong mahawakan. So puputulin natin pag napalaki, then second generation na ulit. Ganun, split lang hanggang sa gumanda yung ramification niya and yung flare ng kanyang mga ugat. So trabahuin muna natin to. Yan guys, no, hingal malala. Whew. So napakalaki na ng ugat niya. Yan, no, tumagos na sa ilalim. Yan. So ganyan kahirap yung hibiscus, lalo na pag pinapalarga nyo sa malapit sa tubig, no. So yan naman talaga yung goal, o yan naman talaga yung purpose ng pagbobonsai ng hibiscus Taiwan. Dapat ilagay mo siya malapit sa tubigan, kasi nga sobrang bilis niya magpalaki pag nasa gilid ng tubigan. So imagine nyo, nasa na to, actually yung sanga na to ay yung puno na to, kaya tong palakihin kahit 1 year lang, no, pero inabot tayo ng almost 2 years dito kasi nga medyo hindi siya naiinitan sa bandang area na yan. So nung maliit pa siya, medyo hindi matagal siya nakapagpalarga kasi nga yan, no, dapat kailangan pa niyang umabot dun sa taas para makapagpalarga siya.
So matagal siya nakapagpalarga kasi nga natatabunan siya, hindi siya natatamaan ng araw. Yan, so linisin muna natin to. And dapat yung bawas natin sa kanya dito banda. Yan. Tanggalin natin yung ugat dito sa lahat, dito sa baba. Then iwan natin yung mga nasa taas lang. Para pag nilagay natin siya, purpose natin dyan, tanggalin natin lahat yung mga ugat dito sa baba, yung lalaki yan. Para pag naglagay tayo soon, pag natapos natin to, pag nilagay natin siya sa pot na manipis, or yung tinatawag na final pot, hindi siya tutukod sa ilalim, no? Kasi nga manipis na pot yung lalagyan natin dito. Yan. So subukan nating tapusin to for 2 years kasi nga may challenge tayo guys, no? May challenge tayo. Yan. May challenge tayo na gumawa ng cut and grow. So challenge natin sarili natin gumawa ng yung tinatawag nila na cut and grow na bonsai method ng Malaysia, or yung Malaysia, Thailand, yun, Vietnam. Kasi nga ganun yung estilo ng sa pagbubonsai nila. And gusto ko rin magkaroon ng ganun na bonsai, no? Yung malaki yung mga sanga pero maliit lang siya, parang compact lang siya, pero yung sanga niya sobrang laki. So gagawa tayo ng ganung estilo ng ganung design ng bonsai, no? So try natin ng 2 years kung kaya. 2 years kasi nga yung hibiscus napakabilis naman ang tubo nito, so walang problema. So skip ko lang guys nyo, tatanggalin ko yung mga ugat dito. Tanggalin ko muna itong mga lupa and yung mga ugat. So eto na guys, no? Yan. So meron siyang malaking ugat sa ilalim. Yan. Yan, no? And yung mga ugat dito banda, pinagpuputol ko yan. Ayun. So bakit ganito? Yan. Lagay lang natin sa mesa. So ganito yan guys. Yan. Meron na tayong nibari. So pag kayo bibili kayo ng materyales, mas maganda kung merong nibari. Although hindi naman siya kompleto, importante kahit 2 o 3 meron siyang nibari sa may bandang harap. Para kasi yung mga paa, for example yung paa ng tao, di ba yung paa ng tao nakaharap dito sa may bandang front. So ganyan din sa bonsai. Kahit wala kang nibari sa likod, okay lang yan. Ang importante sa mga bonsai show kasi, kino-consider nila dapat merong nibari sa harap. Yan, mga nibaring yan. So walang nibari sa likod. Actually meron pero nasa ilalim, matatabunan to ng lupa. So ganyan. Meron siyang nibari sa harap. Yan. So maganda na siyang materyales. Next is yung katawan. Yan. Although hindi pa siya masyadong matanda, pero dadating pa rin tayo dyan kasi pwede naman dayain yung edad ng materialis, no? Pwede mo siyang sugat-sugatan. Noon may ginawa ko nito, sinusugat-sugatan ko. Tapos pag nag-heal yung sugat, sobrang tanda niyang tignan. So ganun dayain yung edad ng bonsai. So next is yung abang. Meron tayong abang for the first branch, the abang for the second branch, and for sure may tutubo dito banda. Yan. So continuation ng branch yan for the tapering. And sa back branch naman, makikita nyo walang back branch. Ito yung kukuha ng back branch. Yan. Bale, pag tumubo to dito, skin graft tayo dito banda. Or dito. Dito banda. Yan, skin graft tayo dyan. Para magkaroon ng 4 back branch. So, medyo mataas siya sa first branch, no? First branch, back branch, and yung second branch. That is the basic. So yan. So papangalanan natin tong ating bonsai material na to ng Cymer. So ito si Cymer. Yan. So kukunin natin yung, siguro pagkabuo nito gawin natin 2 years, or kung di kaya 3 years, ganun. So palargahin lang natin ng palargahin sa sa bonsai extension stand tulad yan. Yan, extension stand. Ilagay natin sa extension stand, and lagi nyong pakainin ng abono or yung fertilizer. Pero wag naman everyday kasi namamatay din yan pag nasusunog yung ugat. Pag everyday, mas maganda weekly or twice a week yung pakain nyo sa kanya. So yan. So nasabi ko kanina sa mga ugat, meron ding
generation. So yan, ito yung example ko ng generation ng ugat. Yan. Pag nagpalaki ka ng ugat, putol ka, patubo ka ulit ng maliit. So hindi lang sa sanga yung tapering, meron din tapering sa ugat. So mas maganda kung dalawa sana to dito banda, para mas maganda yung tapering, or mayroon siyang split character, split pa ganyan. So ito, papalargahin ulit to. Kunin natin yung 1/2 size nito bago tayo mag cut back. Yan, so parehas lang yan ng kung paano gumawa ng generation ng mga sanga. May tapering din sa ugat. So itatanim ko na to, hindi ko na ipapakita. So ito yung part 1 ng ating bonsai challenge, no? So ito yung papangalanan nating Summer Bonsai Summer Bonsai Challenge part 1. So part 1 to. Next part is kung kailan tutubo na siya, no? Yan. So medyo matagal-tagal pa to, pero alaga lang sa dilig, sa extension, and also sa abono, madali lang yan. So kita tayo next sa part 2.